Yan, good morning, idol. Good morning. Nalalapit na ngayon, mga idol, ang halalan o yung eleksyon. Kaya ang ating mga kandidatura o mga kandidato o yung mga tumatakbo ay abadang-abala sa kanilang mga pangangampanya. Ngayon, siyempre, darating ang eleksyon, magluluklok tayo ng mga taong karapat-dapat manungkulan sa ating pamahalaan. At bilang mga mamamayan, karapatan ng bawat isa sa atin na bumoto dito sa darating na eleksyon. Pero siyempre, kung tayo rin lang ang magluluklok ng mga manunungkulan, pipiliin na natin yung mga tao na karapat-dapat iluklok sa kanilang mga pwesto. Ito man ay mga dati nang nakaupo o mga bago pa. Kung sa mga nasubukan nating nakaraang dati nakaupo ay karapat-dapat pa silang iluklok na muli, karapatan nating iluklok sila para sa kanilang panunungkulan at para doon sa mga proyekto na kanilang inumpisahan. Ngayon, may mga kandidato naman na bago o bagito sa larangan ng politika na sabi nga ng iba, bakit hindi natin subukan yung mga bago? Palitan na natin yung mga dati nang nakaupo. Well, yung mga ganong panukala o ganong nasa loobin ng ating mga mamamayan, karapatan nila yon kung gusto nilang magpalit ng iluluklok. Ngayon, siyempre, karapatan din naman natin na iluklok yung dapat nating iluklok. Kaya lang, siyempre, kung nasubukan na natin ang isang politiko na nanungkulan sa buong panahon ng kanyang termino, tapos ay wala naman siya talagang nagawang maganda sa kanyang lugar o sa kanyang distrito na kinalalagyan, yun siguro ang mga dapat nang palitan. Pero sa panahon ng kanyang panunungkulan, kung siya naman ay talagang may nagawang maganda at may kapaki-pakinabang na naging yung kanyang panunungkulan, yun ang mga dapat nating iluklok na muli. Oo, at syempre, karapatan naman ng sino man sa atin ang mamili ng gusto nating iluklok. Datihan man niyang mga nakaupo o bago pa lang natatakbo, tayo pa rin ang may karapatan na mamili. O at saka hindi naman po pwede na kahit na alam na nating walang nagawa sa buong panahon ng kanyang panunungkulan, kung makakilala o iluluklok pa rin natin. Di ba, tama? Tayo bilang mga mamamayan, meron tayong tinatawag na karapatan kung sino ang ating iluluklok. Napag-uusapan nga sa ibang mga paksa ng ating mga napapanood na content, may mga tumatakbo na ang hangad lang daw ay pang sariling kapakanan. Meron silang tinatawag na conflict of interest. Pagka gano'n, ang isang nanunungkulan, mga idol, walang may dudulot na maganda sa ating bayan. Pero siyempre, dito sa mga nakaraang nakaupo na, at ngayon ay magkakaroon na naman ng eleksyon, alam na natin kung sino ang ating dapat muling iluklok at kung sino ang dapat nating palitan. Di ba? Hindi naman kung magpapalit tayo magandang kahihinatnan. Kasi siyempre yung mga bagong tatakbo, yung mga bagong uupo at gustong manungkulan, isa lang din ang layunin yan, makapagserbisyo sa ating pamahalaan, sa ating publiko. Pero hindi natin nasisiguro kung ano ang kahihinatnan. Pero yung mga dati na subok na natin at nakita natin na talagang may nangyari at may nagawa, yun ang dapat nating bigyan ng pagkakataon na muling
iluklok sa kanilang mga pwesto. Lalo na yung mga may proyektong inumpisahan na, dapat may tuloy yun. Siyempre, kahit saan naman panig ng ating bansa, mga idol, iisa lang ang layunin ng mga tumatakbo, yung makapaglingkod sa ating bayan. Di ba? Tama. Wala namang gustong tumakbo na sasabihin na, gusto kong tumakbo bilang isang ganon para ako magkapera o para hindi ganon. Walang politikong magbabanggit ng ganon. Pero ang lahat, ang gusto manungkulan. Kaya lang, minsan talaga nangyayari yung pagka nakaduklok na o nakaupo na ang ibang mga politiko, yung pangako, sabi nga, napako. Normal naman yun sa mga politiko. Oo. Kasi halos karamihan naman sa politiko sagad sa pangako Oo, sabi nga nung iba puro ka lang pangako, wala naman sa gawa. O, di ba? Pero hindi naman lahat talagang walang ginagawa. Meron naman. O karamihan naman ng mga naluluklok sa ating pamahalaan talaga namang ginagawa nila ang lahat ng kanilang paraan sa abot ng kanilang makakaya na makapaglingkod sila sa ating mga mamamayan. Oo. Kasi ang layunin nila kaya sila tumakbo para makapagserbisyo sa ating mga mamamayan, gayon din sa ating pamahalaan. Tulad ng mga ibang mga nanunungkulan dyan na pagkatapos ng eleksyon wala na. Hindi mo na makita. Meron mga ganon. Pero hindi naman siguro lahat. Baka naman nagkakataon lang na kaya hindi sila mahagila pagtapos ng eleksyon ay talagang marami silang inaasikaso na dapat nilang asikasuin para doon sa kanilang mga ipinangako before election. Ganon. Kaya nga mga idol, ito nalalapit ang ating halalan, maging matalino tayo at maging mapagmatsyag, dapat ilagay na natin kung sino ang nararapat na maluklok sa kanilang mga posisyon. Dito sa national na election, maraming tumatakbo magkabi-kabilang panig na ang hangad talagang maglingkod. May mga bago at meron namang mga datihan. May mga nagsasabi na bakit hindi natin subukan yung mga bago at para naman malaman natin. May mga nagsasabi naman mayarap iboto yung mga bago kasi siyempre bago pa yan baka gumawa pa ng pera yan pag yun naluklok. Hindi kagaya ng mga datihan na talagang serbisyo publiko na ang hapol niyan. Well, mga ganong haka-haka ng ating mga kapwa kanila yun. Di ba? Hindi naman natin pwedeng hadlangan yung kanilang mga isipan o kanilang mga atikain. Dahil siyempre, may kanya-kanya nga tayong pag-iisip May kanya-kanya tayong yung gustong mangyari sa ating mga kandidatura. Pero isa lang ang ating layunin, tayong mga mamamayan, yung magkaroon tayo ng magandang kinabukasan sa bawat iluluklok natin na manunungkulan. Diba tama? Kaya nga ito sa Mayo 12, malapit na. Darating na ang halalan. Sana sa darating na eleksyon, mailuklok na sa kinalalagyan nila yung mga karapat-dapat na tao na siyang maglilingkod sa ating pamahalaan. Pero mga idol, dahil tayo naman nagkwentuhan lang tungkol sa ganyan mga bagay, at sana mapag-isipan nating mabuti sa darating na eleksyon kung sino ang ating iluluklok. Kung may mga tanong kayo mga idol, lagay nyo lang dyan sa comment section para matalakay natin. At kung meron kayong mga comment, lagay nyo lang din dyan para masigundahan natin sa mga susunod pa nating video. Okay na mga idol, ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, pasamantalang nagpapaalam. Hindi ko man isa-isahin ng inyong mga pangalan mga idol, ay binabati ko pa rin kayo ng isang magandang hapon. Samang kayong panig ng ating bansa naroon, Mapalutong Visayas, Mindanao, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Okay na mga idol hanggang sa muli, paalam!